Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 17 matataas na kalibre ng baril isinuko sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. 3.4 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa dalawang suspects sa Cavite. Day 2 ng transport strike, commuters na ipit, libreng sakay at alternatibong biyahe lumutang. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isinuko ng mga miyembro na nag-aaway na grupo sa Mamasapano, Maguindanao del Sur ang 17 high-powered firearms sa isang seremonya na itinuturing na malaking hakbang tungo sa kapayapaan sa lugar. Kabilang sa mga isinorender ang 4 na M14, 3 M16, 2 carbine, 2 RPG, sniper rifle, GL-M203, M79, 60mm mortar at 81mm mortar. Pinangunahan ng turnover ni Brigadier General Edgar Catu, commander ng 601st Infantry Brigade kasama ang 34th at 38th Infantry Battalions at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Mamasapano at Philippine National Police o PNP sa ilalim ng Balik-Baril o SALW program. Ayon sa militar, ang voluntaryong pagsuko ay malinaw na indikasyon ng pagnanais ng mga grupo na wakasan ang hidwaan at maiwasan ang karahasan sa komunidad. Binigyang diin ng mga opisyal na mahalaga ang kooperasyon ng mamamayan upang tuluyang maalis ang loose firearms at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Timbog sa isang bypass operation ang dalawang hinihinalang big-time drug traffickers sa Imus, Cavite noong Miyerkules, March 25. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 4A, naaresto ang dalawang suspect na sina alias Rex at Gregson bandang 1:00 ng hapon sa Urban Deca Homes, Hampton, Lena Building Room 106 ng nasabing lugar. Nasamsam mula sa kanila ang humigit kumulang 500 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 3.4 million pesos. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng mga otoridad ang dalawang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Humaba ang pila ng commuters sa Philcoa, Quezon City nitong March 27, ikalawang araw ng transport strike na pinangunahan ng No to Oil Price Hike Coalition laban sa taas presyo ng langis. Hindi pa sumisikat ang araw, nagsimula ng magbigay ng libreng sakay ang Q-City bus habang nag-deploy din ng free rides ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ng Office of the President at Vice President. Sa kakulangan ng masasakyan, may ilang commuter na ang nagbisikleta habang ang iba ay naghintay ng matagal sa terminal. Nakilahok din ang TNVS drivers na nasa 150 sasakyan ang nag-convoy bilang suporta sa protesta. Ayon naman sa Piston, umabot sa 100 strike centers ang kumilos sa iba't ibang rehiyon gaya sa Davao at Cebu. Sa pahayag ng Philippine National Police o PNP, nananatiling mapayapa ang unang araw ng protesta at tuloy ang pagbabantay sa mga lugar na apektado. Iginiit ng mga grupo ang rollback ng presyo ng langis at pagtanggal ng buwis sa fuel. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.